Ayan. Oras na naman para tayo uminom ng ating mainit na tsaa. Ibig sabihin, nagsisimula na muli tayo sa ating programang 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at para sa ating lahat. At syempre, tulad ng ipinangako, magkikita-kita muli tayo at nandito ngayon, bisita muli natin si Ma'am Constancia de Guzman, kasabay nating iinom ng mainit na tsaa. Ayan. So maaalala ho ninyo nung nakaraang Lunes, kinukumpleto natin ang ating serye. Ang serye natin for September ay Retired but Not Tired. At kitang-kita ho natin kung gaano kakulay ang naging buhay ni Ma'am Constancia de Guzman sa kanyang buhay, hindi lang nung siya ay naglilingkod sa publiko, sa bisyo publiko, kung hindi, yung pinagsimulan niya. Nakakatuwa po, doon pa lang, baby pa lang siya sa womb, talagang may challenges na, pero kitang-kita niyo na all throughout her life, ang kamay ng Diyos ay talagang nag-aangat at nag-iingat sa kanya. So let us praise the Lord. Ayan. So magpapatuloy na tayo agad. So Ma'am Constancia de Guzman, the last time we spoke, hindi ka pala Brigadier General, Wing Commander ka pa pala. At meron pala talagang lugar sa Puerto Princesa na City of the Living God. So mukhang kahit sa iyo, meron talagang lugar. So physical place talaga yon. Yung buong Puerto Princesa City at Games, ang tawag nila doon ay ang City of the Living God. So noon yung lumang airport pa, paglabas mo doon, pag meron ng boundary, nakalagay doon, welcome to the City of the Living God. And doon, na-stuck ako na, uy, talagang dinala ako dito, meron akong gagawin dito. Kaya kahit noon, sa Palawan, wala talaga kaming kamag-anak doon, wala kaming kakilala. Meron na sigurong isa na naging malapit sa amin, pero sobrang payapa din yung loob ko, na parang walang masyadong adjustments because I am reminded every single moment of my life na nandun ako, na God is still with me because nandun ako sa City of the Living God. And to indeed, to be a living witness, no? Kung ano yung pwede niyang gawin sa tao, ano yung pwedeng madama ng tao, basta matutulang kilalanin siya at magtiwala sa kanya. So nung nakaraan po na ibahagi niyo sa amin yung highs and lows, yung ups and downs ng inyong public service, at nabanggit niyo na rin naman na you almost surrendered. Yung halos umayaw ka na, pero ang Diyos naman ay kinasihan ka pa rin, na talagang kalooban niya pa rin ang masusunod at hindi ang iyong kalooban. But finally, when the day of your retirement came, how did you feel? Kasi parang nalagpasan pero nung eto na, moment ko na, magre-retire na ako. How did you feel? Siguro ganun yung nadadama ng nananalo sa Lotto Ate Games. Para akong nakalaya sa isang kulungan na sobrang sagkang-sagka yung kakayanan mong gumalaw. Kasi noong una maraming nagsasabi, ikaw gusto-gusto mong mag-retire, di mo ba alam na napakahirap ng buhay pag ikaw ay retired na? Sabi ko siguro mahirap pag hindi mo gusto, pero pag gusto mo magiging okay sa'yo. Pero in a way, tama din sila Ate Games. Kasi ako, sobrang saya ko kasi lahat ng pagkukulang na nagawa ko sa pamilya ko nung ako ay nagtatrabaho, yung failure ko somehow in the middle nung naging masyado ng exacting yung mga work, nakulang ang 24 hours, kulang ang 7 days a week. Nawalan ako ng time dun sa kanila at yun yung so much na naging pain sa akin. At yun yung nagtitrigger na gusto kong mag-give up. But again, it's not, I will always go back to, it's not your will, but God's will. So nung makalaya ako, kinabukasan, ang una kong naging activity ay mag-attend ng moving up ceremony ng aking apo. So talagang tuwang-tuwa ako, and I remember when I posted that picture dun sa Facebook, kasi marunong na ako mag-Facebook, nag-comment lahat halos yung mga taong may kakilala sa akin na andaya ako daw, one day pa lang daw ako nakaalis, but parang bigla daw umaliwalas yung mukha ko,
Kasi parang biglang bumata yung tingin nila sa akin. Kasi sabi ko siguro parang yun yung feeling na meron kang isang bagay na gustong gawin na hindi mo magawa kasi meron kang commitment sa Diyos at meron pa siyang mission sa'yo. Pero after a while, pinagkaloob din niya yun sa akin at talagang sobrang saya ng puso ko at that time. Pero panandalian lang din pala yun kasi ang pangarap ko talaga ay matulog. No? Matulog ng matulog kasi yun yung wala ako halos. So dumating yung time for the longest time, ang activity ko, Ate Gaines, ay matulog. At gigising lang ako kung kailan ko gustong magising. Pag mulat ng mata ko, ayaw ko pang bumangon kasi gusto ko pa ulit matulog. And then, kakain ako, magpapahinga, and then tulog ulit. Aba, lumipas ang mga araw, at linggo, at naging buwan na wala akong ginagawa, kundi puro ganun lamang. So parang nagsawa na rin ako kasi deep within me siguro bawat parte ng cell ng buhay ko ay nasanay na rin dun sa mga trabahong walang tigil. So nag-start akong magduda. Tama ba itong ginagawa ko? Ay, kung ginigising ba ako ng Diyos bawat umaga upang muli lamang matulog at kumain at magpahinga? Parang ito ba ang pangarap ng Diyos na maging buhay ko after all the mentoring, no, and training that He gave me. So there should be something beyond what I was experiencing. Siguro pinagbigyan lang ako kasi yun din kasi ang isa kong kahinaan. Hindi ako marunong humingi sa Diyos kung anong gusto ko. Lumaki din ako na sinabi ng nanay ko at tatay ko, pag magdasal ka, magpasalamat ka lang sa Diyos. Kasi hindi mo kailangan humingi. Alam naman Diyos kung anong kailangan mo. Hindi mo pa hinihingi, ay alam na niya kung anong kailangan mo. So yun, ay doon ako tumanda na I never asked for any favor from God. Ang ano ko lang is yung guidance and i-lead niya ako sa tamang daan. Pero yung talk ko din doon sa pare, remember yung naging wake up call sa akin? Isa din yun sa sinabi niya, humingi ka kasi sa Diyos. Sabi ko, hindi po ako sanay humingi kasi nga ang alam ko, alam naman niya yung kailangan ko, bakit, at ibinibigay naman niya, ba't kailangan ko humingi? And then he gave me an example na hanggang ngayon talagang alam na alam ko pa, hindi nawawala sa isip ko. At naging gabay ko yun. Ngayon ay makapal-kapal na ang mukha ko at marami na akong hinihingi sa Diyos. Sabi niya, mayroong isang nanay, 11 ang anak. Panahon ng mahirap lang sila. So mag-aaral na yung mga bata. Yung isang anak niya ay warak-warak na yung kanyang sapatos. Talagang parang style Tahiti na kasi puro tahi. At yung iba ay hindi na matahi. Pero yung iba naman, wala namang problema. Sabi niya bilang ina, pag binilan mo ba yung siraang sapatos, bibilan mo rin ba yung 10 pa? Hindi ba siyempre sa media resources, pipiliin mo lang sino yung talagang nangangailangan. And you will have to consider also that the other children are not even asking for a new pair of shoes. So ganun din ang Ama sa Langit. Sabi niya, alam niyang maraming anak na nangangailangan ng awa. Pero kung hindi naman humihingi, bakit mo naman bibigyan? So yung humihingi ang inuunan niya. And doon nga, pinag-aralan ko na matutong humingi. And napakalaking biyaya na humingi ka. No? Basta alam mo lang yung limitation. No? Hindi naman bonggang-bongga. Yung alam mo kung ano lang yung dapat. And alam naman ng Diyos na ang hiningi ko sa Kanya, lalo na ngayong retired na ako, ay yung lamang magandang buhay para sa aking mga anak, kalusugan ng katawan at kapayapaan ng isip at kaligtasan o dun sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. So Ate Connie, ang isang natututunan namin dito, sa makulay mong buhay prior to your retirement, ay merong pamilya na nasa likod mo. At ngayon, sa iyong sinasabi, na ikaw ay nag-retire, bumabawi ka. Hinahabol mo ngayon, no, yung bawat moment to be together. Sabi mo nga, yung moving up ng iyong apo. So maganda po itong realization sa ating mga viewers na alam ninyo, ang ating mga public servants, meron din silang personal life. And they are willing to sacrifice everything for the love of country. Kaya ito, nung ikaw ay nag-retire, hindi ka taka-taka na sabi mo, ang pakiramdam ay para kang nanalo sa loto. So ang gusto ko pong malaman, sino po ang unang nag-retire sa inyo ng inyong husband? Ikaw po ba o siya o sabay kayo? Kasi maraming viewers natin, ganyan. May gusto silang itanong kung ano na ba yung buhay ninyong mag-asawa after the retirement.
Ate Gaines, na unang nag-retire yung husband ko and I call him Papa. No? Kasi if I refer to him as a different guy, parang I'm talking of a third party. Parang hindi ko madama na siya yung sinasabi ko. So allow me to refer to him as Papa. Papa had a quadruple bypass. No? Kasi just like me, sobra rin siyang nakatutok sa kanyang trabaho. He was working at that time with the Land Bank of the Philippines, naging Assistant Vice President siya for parang asset management yata yun. So, kung workaholic ako, workaholic din siya. Kaya talagang meron kaming common support and understanding for each other. Kasi ganun din yung kanyang pamamaraan. So, nagkaroon siya ng quadruple bypass. And God gave him another piece dun sa kanyang buhay. Bawal na siyang ma-stress, kaya nag-retire na rin siya, 2 years after the operation. So, ako yung nagtatrabaho, siya yung nasa bahay. Kaya nung ako nag-retire, dalawa na kami na nasa bahay. At on nag-umpisa yung pangarap ko na muling buuin yung aming pamilya. Kaya lang, parang hindi mo na nga talaga maibabalik ang panahon. Yung mga nawalang panahon, nung time na pinili kong tutukan ang pagsiservisyo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko sa gobyerno at yung mga iba pang mga extracurricular activities na ginagawa namin to push for our respective advocacies, hindi ko na yun maibalik kasi lumipas na yung panahon. Lumaki na rin yung mga anak ko, no? Iba na yung kanilang mga pangangailangan, may asawa na rin sila at mayroong sariling anak. So hindi ko alam kung paano ako babawi. So hindi na rin kami magkakasama. So yun yung isa kong hinihingi ng tawad sa Diyos na bilang isang ina, kasi may trade-off talaga parang you cannot have the best of both worlds. Nagawa ko lang yun nung una, nung younger pa yung dalawang anak ko, kasi yung dalawang matanda ay magkasunod halos, less than, parang 1 day, 3 days nakita sila, cesarean pa ako noon. Pero yung youngest ko came after mga 10 to 11 years, kaya malaki yung gap nila. So yung dalawa, talagang nakinabang sila doon sa balance talaga na sinet ko ng being a wife, being a mother, and being a public servant. Pero dumating ang panahon na hindi ko nagawa. No? At nag-sacrifice talaga yung family ko. Although they understood na meron akong higher purpose sa ginagawa ko, the fact remains, may nawala pa rin doon sa masasayasanang araw ng pagsasama. But I know God has forgiven me for that kasi siya naman yung pinili ko. In fact, sabi nga niya, pag minahal mo ang Diyos, maski pagmamahal mo sa asawa, anak, at magulang mo, talagang second priority mo na lang sila Hindi ko naman sila ipinagpalit dahil meron akong personal na ambisyon, meron akong ibang gusto na hindi sagot sa gusto ng Diyos. So, hindi ko na yun maibalik. Bawi na lang ako sa ibang pamamaraan. Ang isang nakakatuwa is, kailangan mo talagang hanapan paano magiging masaya ang buhay mo bilang isang senior citizen at retired na. Kasi 38 years ako sa gobyerno at punong-puno ng productive activities yung ginagawa ko. And then all of a sudden, you are thrown into a place na ikaw talagang mag-iisip ano yung pwede mong gawin para ka magkaroon ng fulfillment. So, hindi ko maisip, kasi hindi ako sanay mag-decide sa sarili ko. Masyado akong na-spoil sa Diyos na lahat ng mangyayari sa buhay ko ay inilalahad na lang niya at ako'y sunod na lang ng sunod. But this time, I need to think about a lot of ways, how I could make myself productive and pleasing to the eyes of God without going to the structures, yung mga offices na pinagdadala niya sa akin. So, nag-garden ako. Wala na rin kami caretaker kasi nag-pandemic. And I really have to also thank, this COVID-19, Ate Gaines. While the rest of the people worldwide would probably see all the negatives of the COVID, ako, I'm all praise to this pandemic kasi ang dami niya talagang buting ginawa. Pinagsama-sama niya ang mga pamilyang magkakalayo. Ginawa niyang forced detachment ang mga bata sa gadgets, dun sa mga bad influences ng mga friends na nakikita nila. Nagkaroon ka ng detachment dun sa mga faulty foundation na natutunan mo at muli mong dapat pag-aralan paano muling hindi mo matutunan.
Dahil lahat na yon ay nagdadala sa'yo at tinahatak ka, hindi dun sa tamang daan, kundi dun sa detour, kung saan ikaw ay ilalayo sa talagang objective mo sa buhay. At ang isang pinakamagandang nangyari ay natuto akong magluto, Ate Gaines. At Wow. age 64, I finally learned how to cook and I could now bake and I love being in the kitchen. Kaya yung asawa ko ay mayroon na rin siyang day off kasi dati siya yung tagaluto eh. So may day off na siya ngayon because there are times that I want to get full control of the kitchen and do all the cooking and the cleaning of the dishes and preparing everything for him. So nakakatuwa, talagang mukhang totoo yung comment nung naka-follow sa'yo sa FB na sabi niya nung una, just a day after your retirement, talagang nag-bloom ka. Freshness talaga. Kasi ngayon na naririnig natin yung mga gandang kwento mo. Sabi mo nga, there's always acceptance in your heart na hindi mo na maibabalik ang kahapon. Ang kaya mo na lang gawin ngayon ay bumawi. At ito na nga. So ngayon, ikaw na ang nagluluto para sa iyong husband na si Mr. Rodel de Guzman. So mag-hello din tayo sa kanya. Alam mo, kung totoo, alam nyo, hindi lang po si Tita Connie ang bayani ng bayan. So mukhang yung pamilya niya, siya yung dapat una nating saluluhan. Yung pamilya niya na nagsakripisyo din in their own way. Hindi napilitan. Kasi kung magungungoy-ngoy sila, hindi makaka-function ng mabuti ang mag-asawang ito. Tulad ng narinig nyo, si Brother Rodel ay sa gobyerno din, pero sa bangko naman. Pero sabi nga, yun ang commonality nila at sinuportahan sila ng kanilang mga anak. Kaya sila ay naglakihan din ng mga mabubuting tao. Kaya Tita Connie, masasabi ba natin na matapos looking back, hindi ka naman nawalan. Kung hindi, ang Diyos ang nag-provide ng lahat-lahat ng biyaya para ang pamilya mo ay maalagaan. Kaya hindi ka takataka na wala kang regrets sa iyong buhay. Pero sabi natin sa ating serye, retired but not tired. Gusto ko lang pong i-share sa atin ang salita naman ng Diyos coming from Galatians chapter 6 verses 9 and 10. Let us not get tired of doing what is good, for at the right time we will reap a harvest if we do not give up. So then, whenever we have the opportunity, let's practice doing good to everyone, especially to the family of faith. At mukhang yan, Ate Connie, ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Kasi retired but not tired at patuloy kang nakakapag-explore ng mas magandang possibilities sa iyong buhay. Gusto ko naman ngayon malaman, yung pagpapalaki mo sa iyong mga anak, malaking porsyento doon, Diyos ang may trabaho. Tama? Kasi pinalalaki mo yung kawan ng Diyos sa gobyerno that God was taking care of your children. Ano naman yung punto de vista natin para sa ating mga viewers na tayong anak, hindi obligasyon yung tumulong sa magulang. Pero tungkulin natin, ipagpatuloy ang ating pagmamahal sa kanila. So, ano naman ang maia-address mo sa ating mga viewers? Kasi mga retired na ang ilan sa kanila, yung iba magre-retire na. So, hindi din natin alam kung nakabawi na rin sila sa kanilang mga anak. Ano ba yung ma-expect nila sa kanilang mga anak? Yun kasi, Ate Gaines, ay mag-uumpisa sa pundasyon na ibinigay mo rin sa kanila. Kapares ako, siguro naging ganito ako, ang aking pananaw at pamamaraan dahil nakita ko rin yun sa aking magulang. Kaya napakalaga sa mga magulang na sikapin nila na maipamulat sa anak nila kung ano ang tamang pamamaraan ng pagtingin sa buhay. Yung sa akin is, you always look at situations with the eyes of faith. Parang hindi ka magiging judgmental, hindi mo papairalin kung ano man yung unang papasok sa isip mo. Lagi kang mag-iisip na bakit kaya ito ganito? Ano ang nangyari in the past? Ano yung mga factors or variables na nag-contribute? Bakit ito gayon? Ngayon ay ganito. Ano naman yung nangyayari ngayon? So ano kaya ang kahahantungan nito? And then saan ko isi-situate yung buhay ko para maging maayos pa rin ang takbo ng buhay ko. So since ganun kami pinalaki, ganun din ang ginawa ko sa mga bata. So in those instances, nung bata pa yung mga anak ko,
At nag-uumpisa na akong matutok sa trabaho na naaagaw na ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa opisina, ang aking oras. Meron kaming malaking bulletin board sa bahay. Whiteboard yun actually. And naka-specific doon in detalye. Ano yung dapat gawin ng mga anak ko? Anong oras sila gigising? Ano ang dapat nilang gawin after na mag-pray sila? Tapos may guide din yung yaya nila. Hanggang sa yon, makakain sila, makabihis, makagayak for school. Tapos may guide doon, pag nasa school na sila, ano ang dapat na ugali nila? Ano ang dapat nilang gagawin? Pag uwi nila, ano ang dapat nilang gagawin? At yun ay hanggang sa matulog. So kung wala ako, parang napifeel din nila yung presence ko in a way by looking at the whiteboard. Kasi nandun yung instruction ko. Nung lumaki na sila, ang ginawa ng Diyos, sabi siguro, o sige, lahat ng oras mo ngayon nasa paglilingkod na sa akin. Dito mo na lang dalhin ang dalawa mong anak. Napasok sa seminaryo. Sorry. At doon sa seminaryo, sa Guadalupe, ay doon sila hinubog. Kaya yung 4 years na yun yung most challenging times na kinailangan kong buuin yung sarili ko para mas maging makasaysayan ang paglilingkod ko as public servant. Yung bunso naman namin ay dumating sa time na yon at bata pa siya. So, lumaki siyang independent na something naman na hindi nakuha ng dalawang kuya niya because I was very overprotective dun sa aking mga anak. Kaya sa bawat pinagdadaanan, yung Diyos ay mayroon talagang ginagawang pampuno na kung hindi mo man kaya, hihigitan pa niya. Kasi kung lumaki sa akin yung bunso ko baka dependent naman din sa amin. So, maski yung kanilang pinagdadaan ng buhay, bilang magulang naman, dapat nandun lagi yung pangunawa. May mga failures, pero hindi ka nandun para sila husgahan. Nandun ka para bigyan sila ng suporta at ipamulat sa kanila na ano kaya yung nalimutang gawin. Kasi hindi mo lang pwede sabihin, ano kaya yung mali? Kasi pwede namang tama sila at yung pananaw mo lang ang mali. So we give that respect and enough consideration dun sa aming mga anak para lahat ng ginagawa nila. Hindi sila magkakaroon ng feeling of guilt na may ginawa silang mali. We say, you learn from that experience. God allows everything to happen, not to punish you, not to show that you are weak, but because He wants you to learn something. And then you just pick out the lesson na matututunan mo from that something, no matter how painful yung pinagdaanan mo, kahit winawarak na yung yung damdamin mo dun sa proseso na pinagdadaanan mo. And kami bilang magulang, we cannot even dictate how they should face that kasi meron din silang free will. So we respect that also. Nandun lang kami to let them know. We are just here. Makikinig sa lahat ng sasabihin mo and provide some wisdom na hindi mo makapa kung bakit kailangan mo itong pagdaanan. Pero ang ine-emphasize namin is, aside more than the pain, it should be the lesson and how much stronger they have become as a result of that experience. So kailangan hindi pala yung pain ang maiiwan, kung hindi yung pangunawa, yung natutunan dala nung karanasan na yon. And in other words, talagang you can't help, hindi ka na magiging judgmental pagka ganun yung naging pananaw. Lagi pong tandaan, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Subaybayan ang programang Usapang Lalaki. Our First Wednesday Habit. Join the First Wednesday Habit at 3:30 p.m. Facebook page Lay Force San Lorenzo Ruiz. So Ate Connie, talagang systematize yung buhay mo, no? Even as a parent.
Kaya no wonder kaya mong balansehin yung iyong public service at ang iyong family life, of course, sa gabay ng ating Panginoon. So, I believe, ibang-iba ang kwento mo as a grandparent. Kasi iba yung sistema mo nung panahon pinalalaki mo yung iyong mga anak at yung dalawa pala ay nagseminaryo pa talaga. So, malaking tulong din yun sa iyo. So, ngayon, as a grandparent po, ano naman yung ideals na sinusunod mo? Ang hirap kasi ng lugar ng isang grandparent. Kasi kung paano ako pinalaki ng magulang ko at paano ko pinalaki ang anak ko, hindi naman namin yun pwedeng gawin sa mga apo. So, kung may disiplina sa anak, mayroong pang-spoil sa apo. So, parang doting lola ko ni talaga ang dating. At hindi ko rin naman pwedeng pakialaman, hindi naman pangingialam, pero yung mga anak namin ay lumaking responsable. And we believe that they have their own ways dun sa pagpapalaki sa kanilang anak. And we want to give them to that. No, nire-respeto namin yun. Kasi minsan, nakikita ko rin sa ibang pamilya, pag masyadong andun yung lola, parang nagkakaroon ng pressure. No? So dun nag-uumpisa yung mga awayan, yung mga hindi magandang pagtingin sa isa't isa. And kami right from the start, we just want to be a happy family. We just want to look at yung mga little pockets of happiness everywhere. As much as possible, dapat walang awayan, walang samaan ng loob, although hindi mo yun maiiwasan. But as again, it would be how you would position yourself in facing all those challenges sa bahay para maging maayos pa rin ang lahat. And in most often than not, ang pagharap doon na magiging maayos is ang pagbabago should always come from you. So kung ano man yung nakikita naming kakulangan o kahit sabihin mong sobrang irritating na bagay na dati ay hindi mo na pag-uukulan ng pansin kasi ako nga ay nakatutok sa trabaho at saka dun sa mga ibang bagay na gusto ng Diyos na gawin. So may mga attitudes, behaviors, part of one's historicity, no ba na nadala-dala mo yun sa bahay mo na hindi mo nakikita dati, but you are now suddenly thrown into an area na nakikita mo na ngayon lahat. Hindi mo maiiwasan hindi mainis. Ang gagawin mo lang dahil ayaw mong mainis, yung sarili mong pananaw ang kailangan mong baguhin. Paano ba ang dapat kong gawin? So ako ang ginagawa ko, iniisip ko na lang, once upon a time, ganyan din naman ako. Naging maldita din naman ako, Ate Gaines. Kaya lang, paano kayang tinanaw yun ng mga taong kaharap ko? Hindi naman nila ako inaway. So binabalikan ko yun palagi. At ang nakita kong sagot ng Diyos na tulong na binigay sa akin para idagdag doon sa aking arsenal ay yung kakayanan na lagi mong ilalagay, yung empathy. I always place myself in their shoes. What if sila yung ganun? Paano ko kaya sila titingnan? So, binabago ko yung aking pananaw. At dahil doon, naiiwasan yung friction. Yun nga lang, ikaw yung may sacrifice. Ikaw yung parang nagdudusa, pero hindi mo naman pwedeng sisihin yung sarili mo. After all, ikaw din naman yung naglagay sa isip mo or sa puso mo ng pananaw na hindi maganda dahilan lang sa isang maliit na bagay na nakita mo, hindi mo kinasanayan. So, Ate Connie, it seems that you are enjoying your post-retirement life. Pero may isa akong tanong and very curious kahit ang mga viewers natin. Kahit masaya ka na ngayon, dati ka rin namang masaya. Pero is there something that you miss most in your public service? Meron ka bang namimiss kahit papano? Sobrang miss ko, Ate Gaines, yung pakikisalamuha ko sa tao, dun sa mga kasamahan ko sa opisina, yung mga clients namin, yung mga iba't iba. Kasi parang nakikita ko, ang role ko sa mundo, base sa gusto ng Diyos, is to become His spokesperson. Parang ako yung magsesend ng message. Kung marami kasi parang tinatamad namang magbasa ng Biblia, mag-aral ng mga buhay ng mga santo, di ba? Magdasal. Pero kung may nakikita sila, mas madaling naiiwan sa kanila. Kung may nadidinig sila, na kinukwento na sa kanila. Kasi naisip ko noon dati ang Diyos,
Si Jesus, ganun din parable, diba? Dinadaan niya sa kwento. But this time, what I saw in my own life na sana ko hinubog ng Diyos is maging messenger. Kaya I enjoyed giving talks. Remember nung time natin, naikot namin halos ang buong Pilipinas. At nakita ko sa lahat ng opisinang pinasukan ko, mukhang laging meron akong ganung role. So sabi nga nila, pag tinignan mo, ano ba yung purpose mo sa buhay? Pipikit ka lang ang titingnan mo. Ano ba yung isang bagay na gustong-gusto kong ginagawa at lagi kong ginagawa? At nagkakaroon ako ng fulfillment sa paggawa. So yun, so parang naisip ko, kung wala na akong trabaho, paano pa ako makaka-reach out? Eh nandito ako sa bundok, nagtatanim ako, nag-aalaga ng mga pets namin, no? Naglilinis ng bahay, natutunan ko na ding maglaba. Lahat kasi I have to make myself productive. Paano ko maipapahayag ang gusto ng Diyos using the story, the best story, which is my own life story? Paano ko yung magagawa ng paraan? And then God led me to Facebook and biglang may nag-pop out doon. How can you write a book without, even if you are not a writer? And na-recall ko na once upon a time in my life, nung bata pa ako, elementary, sulat na ako ng sulat at gains about my life story. And gusto ko, sabi ko sa Diyos, one day, I will give this to you as my gift. Every page, punong-puno yan ng lesson ng buhay ko dahil sa iyong tulong. And I found out later on na ang bawat buhay ng taong nilalang ay talagang libro. Libro talaga ng buhay. Yung first page at last page, Diyos ang gumawa. Yung first page, yun yung ating kapanganakan. At ang last page, yun yung ating kamatayan. Ngayon, may part 2 yun. Ang volume 2 nun would be, saan mo ngayon gagawin yung eternal life mo? Base ngayon dun sa laman ng librong ginawa mo. So yung mula page 2 hanggang yung last page before the end, yung before death, yun ang gagawin mo. And I said, dapat bawat pages ay punong-puno ng buhay ko, buhay pagsubok, at buhay biyaya ng Diyos, paano niya ako ginabayan. Kasi kung natutunan kong gamitin ang mga lessons na binibigay ng Diyos sa akin sa anumang pamamaraan at nag-work sa akin yon, pwede rin mag-work sa iba. At baka hindi lang ako yung nakakaranas ng mga ganung pagsubok sa buhay pamilya, sa mga anak, sa kapitbahay, sa pinsan, sa mga, at yung mga nagtatrabaho. At kailangan kong ibahagi ang aking pinagdaanan para kung mabasa man nila yun, kahit patay na ako, yung libro hindi yun mamamatay, wag lang masunog, wag lang kainin ng tanga. Pero yun, pwedeng magsilbi yung aral na, ay pwede pala, meron palang another alternative, pwede pala itong option na to, ma-try ko nga. So yun, nagkaroon ako ng another opportunity to feel at ease once again. And all this came nung nagka-COVID kasi wala ka na talagang magagawa di ba? Bawal lumabas, nandun ka lang. So pumasok na lahat ang idea sa isip ko. And I took that opportunity to also make an assessment of my life para yung bawat pages ng book na gagawin ko ay tama ba? Naging totoo ba ako? At yung mga succeeding pages naman na hindi ko pa nagagawa ay dapat mapuno ng mga aral na ano yung natutunan ko from what I had experienced in my past, what I am doing at the present, and what I need to do in the future to ensure na yung buhay ko ay patuloy na tumatahak dun sa tamang daan na sana ko inaaya ng Diyos. So let us not get tired of doing what is good and what is right. Yan po ang pinaka-suma total ng naging buhay ni Miss Constancia de Guzman. Ang dami niyang naging titulo, pero minarapat namin na mas tawagin siyang Ate Connie kasi yun ang kanyang naipamana sa ating lahat. Itong 2 Mondays natin, pinakita niya kung ano yung buhay niya, serbisyo publiko, at ang buhay niya bilang anak ng Diyos at bilang magulang naman sa kanyang angkan at sa kanyang lahi. At ngayon nga, challenge yun, na ang buhay natin ay maging productive all the time. At sabi nga niya, literal yung libro, kasi Ate Connie is a very good writer. Talagang binigyan nga niya yung asawa ko ng pagkakapal-kapal
na libro. Kasi challenge niya yon na isusulat doon, no? Kung i-journal talaga kung ano yung magagandang ginagawa natin sa ating buhay. Pero sa ating pagsasara, if we will not get tired of doing what is good, laging tandaan, tayo nga ay mga bukas na libro. Tulad ng sinabi ni Miss Constancia de Guzman, maaaring ang librong isusulat mo ay maaaring sirain ng tanga, pwede itong masunog, pero yung araw-araw na naramdaman ng iyong kapwa, kung sino ka, kung ano ang iyong nagawa sa kanila, no one can take that away from you. Kaya Ate Connie, matagal tayong hindi nagkasama, pero I would like to affirm you na yung itinanim mong boto nung ikaw ay nasa PAGC, sa Presidential Anti-Graft Commission na doon tayo nagkakilala at yun ang naging pintuan para kami ay makapagbigay ng values formation sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Alam mo, naging faithful po talaga dalawa, ang DOLE at saka ang NBI. Talagang hindi sila, walang patid. Ang nakapagputol lang po ay ang pandemya. Pero talagang nagpatuloy po sila na ibig sabihin nakita po nila yung value, yung binhi ng kabutihan na dapat ay itinatanim, ipinupunta sa bawat isang tao. Kasi kung ang makakasira sa atin ay ang pangit na pag-uugali, pero ang binhi naman ng Diyos ay tunay na buhay. At it is truly life-changing. Kaya Ate Connie, ang aming pasasalamat ngayon kasama ng ating 20% viewers, hindi lang ng mga seniors, kundi lahat ng ating taga-subaybay, ay pasasalamat sa isang taong naging magiting, isang tao na sinakripisyo ang lahat para masunod kung ano ang kalooban ng Diyos. At kung merong isang term na idudugtong sa iyo, Constancia de Guzman, life changer. Dahil dun sa mga programang iniwan mo at binigyan mo kami ng pagkakataon, buhay po ng tao ang nagbago. Hindi institusyon, maaaring malayo pa yung pagbabagong hinahanap natin sa bayan natin. At dyan tayo magtatapos. Pero kung buhay ng tao, bawat isa ho, sumusubok at susumikap, nabigyan natin ng justice ang Panginoon kung ano ang niloob niya sa bawat isa sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Kaya wala hong room for retirement sa paggawa ng kabutihan. So Ate Connie, as parting word, lola ka na ngayon. Ano yung pangarap mong bayan na matanggap ng iyong mga apo? Ate Gaines, tayo ay itinanim ng Diyos sa bansang Pilipinas. Hindi niya tayo dinala sa US, hindi niya tayo dinala sa Rome, hindi niya tayo dinala sa iba't ibang lugar, kung hindi dito. Ibig sabihin, ito yung vineyard na gusto niyang ating sinupin, na ating pagsikapan na mag-produce ng maraming bunga para sa ikagaganda ng buhay ng lahat ng iba pang dinala niya dito. Siyempre, dun sa paglilingkod ko, naniniwala akong ibinigay ko yung aking bahagi. Pero ang gusto natin ay ang lahat ng tao ay magbigay din ng kanilang bahagi upang masinop talaga ang bansang ating tinitirhan. Nag-iisa lang to eh. Ngayon, alam nating maraming nangyayari sa kapaligiran, no, na masyadong maingay. Hindi natin makita kung ano ang kakahantungan nito. Actually, hindi ito yung bansa na hindi namin ginustong iwanan. Kasi may mga opportunities in the past. Yung kapatid at pamilya ng asawa ko ay lahat sila nasa New Jersey. Subalit ngayon nagtataka sila, bakit ba itong si Kuya at si Ate Connie ay hindi natin nakasama dito? Kasi ever since ayaw namin umalis. Paniniwala namin dito kami tinanim ng Diyos at dito kami dapat maglingkod sa Kanya. Ito rin ang bayan na gusto kong palakihan ng aking mga anak. Subalit ito ba ang bayan na gusto rin ng mga anak kong palakihan sa kanilang mga anak? Kasi nga naiba na yung kondisyon. Iniisip-isip ko din yan. At kami, ganun pa rin ang aking pananaw. Dito ako binigyan ng buhay ng Diyos at dito sa the same na bayan ito niya ako babawian ng buhay. At habang may natitira pang mga araw, talagang sisikapin ko na in my own little ways, I could still make a difference. Of course, we respect our children's priorities. And we just pray na tama yung kanilang pupuntahan lugar. Gusto namin mabigyan ang mga kabataan at ng isang bayan na talagang tutugon sa kanilang mga pangangailangang espiritual at emosyonal.
Kasi yung financial, hindi mo talaga yun makikita dito. Nung pwede kang pumunta sa ibang lugar, mataas ang sweldo, pero ano ang buhay na at kasiyang ibibigay niyan sa'yo. Pinagpapasalamat ko talaga, Ate Gage, yung COVID. Kasi dahil dito, ang dami nating na-realize na pwedeng gawing stepping stone or yung moving force behind everybody's conversion. Sabi nga ni St. John, repent, no, the time is near, He is coming. And we don't want to be caught flat-footed. We don't want that God will come and we are unprepared. Sayang yung maraming panahon na binuhay natin na naging mabuti tayo and because all of a sudden, dahil galit ka, inabutan ka pa ng tawag ng kamatayan na ang laman ng puso mo ay galit at panghuhusga. So ang gusto ko ay ang mga tao sana ay magkaroon ng pagkakataong tingnan lang yung COVID. Pag mayroong tinamaan, walang pinipili, mayaman, mahirap, may pera o wala. Pag ikaw tinamaan, mag-isa ka doon sa ospital. O kaya nasakay ka o ngayon sa tent ka na lang. May nagawa ba yung yaman mo? May nagawa ba yung academic credentials mo? May nagawa ba yung mga posisyon mong matataas sa gobyerno na ipinaglalaban mo ng patayan? Wala, lahat. Yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, hindi ka nga madalaw kasi mag-isa ka. And in your bed, in the hospital bed, may tumutulong ba sa'yo na maibsan man lang yung sakit na nadadama mo? Kung nahihirapan kang huminga, wala. Isa lang, Ate Games, ang po pwede at talagang kasama mo, ang Diyos. Ngayon, nasaan yung mga mas pinahalagahan mo kaysa sa Diyos? Useless lahat yun. Wala. Eh ang tanong mo, buhay pa ako. Nasaan ba yung Diyos sa buhay ko ngayon? Kung wala siya sa akin, abay gigising na ako. At dapat kahapon pa nag-umpisa na akong muli siyang hanapin. At sa Diyos naman, wala naman, Ate Gail, late enrollees dun sa class 101 on how to find God and how to try to do everything to have a good encounter with Him and enjoy that moment that you encounter Him. So at any given point in time, lahat welcome. Yun sana ang maganda. Because when that happens, miracles talaga. Parang bagyo kung dumating. Minsan ikaw yung ma-overwhelm. Sana, sa ngayon, ganun ang gawin ng lahat. And doon talaga, alam ko mahal na mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas. Ang daming nangyari. Pero alam ko rin, Ate Gays, lahat ng nangyayari sa kapaligiran natin, kahit sabihin mo ng ingay sa politika, no, yung mga graft and corruption na yan, yung mga siraan, yung mga kung ano-ano man na hindi kaiga-igaya talagang maging qualifier sa isang bansa ng Diyos. Alam kong lahat din naman na yun ay pinapayagan ng Diyos na mangyari para meron niyang dahilan. At siguro, ito yung best time para mangyari ang lahat ng yan. Siguro tayo lang ang dapat nating gawin is huwag nating payagan na muling makita ang mahal na Panginoong Hesus na umiyak kapalit yung ginawa niya nung siya ay nandun sa Jerusalem. Nung siya ay iniyakan niya yung lugar kasi nakita niya itong bayang kanyang mahal ay hindi naman natutong magpahalaga sa kanyang pagmamahal. Pero kung nangangarap tayo na mag-iwan ng isang bahay na maganda para sa ating mga anak at sa mga kabataan kahit hindi natin sila anak, dapat magsimula tayong baguhin ang sarili nating buhay. Una ay ang pagkapit sa Diyos at ang pangalawa ay ang paghanap ng paraan. Kung in our own little ways, ano yung pwede nating gawin para makatulong, para mabago ang di natin gusto. Kasi hindi naman yan magbabago kung salita lang tayo ng salita at reklamo tayo ng reklamo. Magbabago lang yan kung babaguhin natin ang sarili natin. Kasi pag nabago natin yung sarili natin, yung nasa inner circle natin, immediate circle, maghahawa, no? Parang virus yan eh. So pag nahawa sila, yung nasa outer cycle natin, yung outer circle natin ay matututo rin. Parang may ripple effect. Mag-umpisa sa iyo, lalaki, hanggang makikita mo na lang, ay, maganda rin yung aming bayan. Bakit parang nasa iba na akong lugar? Pero magpaparatong paraiso na nandito pa sa lupa kasi buhay pa naman tayo. So maraming salamat. So with that note, si Miss Constancia de Guzman ay nakakahawa. Hindi dahil siya ay virus, kundi dahil sa kanyang matinding pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa bayan. So sa pagtatapos ng ating serye, ito ang highlight ng ating serye, Retired But Not Tired series for the month of September. Anyayahin muli natin si Ate Connie na pangunahan tayo sa panalangin. Mahal na Ama,
Maraming salamat po sa biyaya ng buhay. Dinala mo po kami sa bansang Pilipinas upang dito kami magtanim na mabubuting binhi na galing din naman sa iyo. Tulungan mo po sana kami na maging bahagi sa pagbubuti nito, pagpapakabuti sa sarili para mahawa ang iba. Mahal na Panginoon, sa buhay ng tao, mayroong simula at mayroong wakas. Yan po ay binigay mo sa akin, sa amin. Marami kami dating produktibo sa paglilingkod sa iyo sa mga opisina. Subalit ngayon, retired na kami. Pero sabi mo nga po, sa episode na to, retired but not tired. Tulungan mo po kami at gabayan upang hindi kami mapagod kahit kailanman na patuloy kang hanapin sa aming puso. Na huwag kaming mapagod kahit kailanman na isabuhay namin ang iyong mga aral. Huwag kaming mapagod kailanman na subukang mag-reach out sa iba upang sila man ay makaranas ng ibayong ligaya at biyaya na walang hintong ibinibigay mo sa amin. Dahilan lang sa isang simpleng bagay na ikaw ay natuto naming kilalanin, na ikaw ay natuto naming sundin, natuto naming iyakma ang aming mga value system sa value systems mo, at natuto naming lumakad sa lakaran na masakit, mahirap, makipot, subalit nagdadala sa amin sa isang napakagandang kalalagyan. Yan sana ang maging umpisa ng araw na to, mahal na Panginoon, na mag-umpisa kami by adopting yung principle na begin with the end in mind. Matutunan nawa namin buuin sa aming puso at isip ano ba ang gusto naming maging wakas ng buhay na ito dito sa mundo. Kung ito ay isang buhay na gusto naming makapiling ka sa table of fellowship mo doon sa iyong kaharian sa langit, makita nawa namin ang aming bang preparasyon ay papunta doon. Hindi naman namin dapat gustuhin na mapunta kami kung saan mayroong dilim at mayroong apoy, na doon ay puro kami paghihirap ang aming madadama. Tulungan mo po kami at gabayan, mahal na Panginoon. Wala po kaming ibang kakapitan, wala kaming ibang pagkukunan ng lakas. Ikaw lang, kasi ikaw lang po ay sapat na sa amin. Huwag nawa kaming maghanap pa ng iba pa na ikaliligaya ng katawang lupa, ikakasigla ng pag-iisip na makamundo. Hanapin nawa namin, mahal na Panginoon, ang daan papunta sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa amin at patuloy mo po kaming gabayan sa lahat ng sandali. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So, see you again next Monday. Maraming salamat, Miss Constancia de Guzman. Bye!